May puwang nga ba sa mundo ang mga kabataang tulad ko? Mga kabataang nakakadena sa mga rehas ng kahirapan. Mga kabataang ang pagkakabigat na krus ay laging pasan. Mga kabataang tila pinagkaitan ng pagkakataong maging kabataan. Sa murang edad ay tinatako na sa aking isipan na kailan may hindi magiging patas ang lipunan. Tamang sila. Ang buhay ay parang isang bulong. Minsan nasa itaas, madalas nasa ibaba. Nagkataon lang na ipinanganak akong aba. Sa tuwing nasisilayan ng aking mga mata ang ibang mga bata, hindi ko malirip ang dahilan ng aming pagkakaiba. Bakit sa halip na pagliliwaliw, ako'y nagbibilang ng pera? Bakit sa halip na pag-aaral ang atupagin, pasan ko lahat ng problema? Oh, buti naisipan mo umuwi. Mukhang nakalimutan mo natin dito ka na nakatira. Ay, pala na. Sud ka muna. May pera ka ba dyan? Pera lang. Pagtataya ko lang mamaya sa kanto. Ma, wala nga po akong pera. Naibigay ko na po sa inyo yung huli kong sinahod mula sa computer ko. Hoy, aba! Wala kang maluloko ngayon. 15 ngayon, no? Sige na, baka nasa bulsa mo. Patingin mo wala nga po akong pera. Hindi pa po sa yung wallet mo. Ma! Uy. Ano po yan? Wala kang pera. Dami nito. Pumasaya ko ba po yung pagpunta kay Papa? Siguro di ka talaga nagtatrabaho, no? Kung may karengking ka lang dyan sa kanto? Tulad ka din siya sa ate mo? Hoy! Nadamay na naman ako dyan. May dala pang pala mo din. Sa bagay. Pares kayo mo ng kwenta. Ano to? Sa mata. Ano naman eh? Balik mo na sa akin din, Ma! Ano naman? Ano ka ba? Pera! Pumasaya ko pa ba yung parang kay Papa? Hoy, yung papa mo, kaya mo yung nabulok dun sa kulungan. At saka, huy, ako nanay mo ah. Baka nakakalimutan mo. Pinalamon ko kayo niyang ate mo, tapos ikaw ah. Nagkamot ka na ngayon ah. Talaga? Ganyan ka? Bala ka sa buhay mo. Yung pera! Ma! Kapagod. Nag-quiz pa ako. Nag-review na muna ako. May quiz na naman. Per subject pa nga. Makakapag-aral pa ba ako nito? Pagod na ako. Anong oras na? Dami ko pang assignment na gagawin. Isa, pakilagano mo to si baby. Mangutang na ako sa tindahan pang ulam natin sa panggatas niya. Isa. Ate naman, hindi niyo po ba nakikita nag-aaral ako dito? Wala na nga po akong oras para matulog eh. Sige na, Isa. Saglit lang din naman ako. Patulugin mo na rin yan. Sige na, sige na. Ano ba yung nanay mo? Ba't kaya tamad na tamad siyang alagaan ka? Cute-cute mo pa naman. Gusto, huwag naman to si Isa. Gusto ko na pang nakatulog kaysa sa bata. Balik ka na! Oh my gosh! Ay, ka naman tumakbo kasi. Ang pangis mo na. Okay ka lang? Hindi ka na makahinga ko. Hindi ako lang po. Balik na ako ng gising. Siguro, nag
She's selling banana cue. Wala ba siyang friends para mag-work siya? Parang ganyan. Nagtitinda lang naman yung kao. Nagtatrabaho siya ng marami. She's right. Tsaka, what's wrong with being a working student? Besides, it's not like she's doing something illegal, right? Tsaka, maybe her parents don't have jobs. Or she's just saving up for something. Ay, naku, ikaw. Let's not assume things like that. Uy, nandiyan na si Mike. Hay nako! Nasaan na ba yung batang yun? Kanina pa ako nag-aantay, lumalamig na yung empanada. Lagi na ako pinag-aantay. Ay nga ate. Nag-please pa kasi ako sa bahay eh. Oh, kanina pa kita hinihintay. Bilisan mo na, dila ko muna to. Malamig na yung empanada, oh. Apo, sorry po. Magkano po ba ito na? 450 yan pag nabenta lahat. O, dali na, ibenta mo na. Empanada! Empanada kayo dyan! Empanada! Empanada kayo dyan! Empanada! Uy, kuya ganda! Bili ko na lang empanada ko. Sarap to. Mainit-init pa to. Magkano yan? 10 lang to isa. Ilan na lang ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uy, 11 na lang to lahat. Sakto. Bili mo na to lahat. Libre na isa for 100 pesos. 11? Pabili isa. Ito na, panada mo. Oh, Ang 11 bayan. pesos. Uy, sa'yo magkano yan? Uy, sakto. Sarap-sarap nito, mainit-init. Pabili ka na. Masarap ba? Masarap. Tikman mo. Wala, ang sarap. Oh, di ba? Sabi ko na sa'yo, masarap na eh. God, be, ang sarap talaga. Kaso lang wala akong dalang pera. Pwede ba balikan ko yung pera ko? Oo naman. Bili ako tatlo. Sige. Sige. Oh, ayan. Oh, ito na yung empanada mo. Balikan ko na lang yung bayad mo ah. Sige nga, basta. Ang sarap talaga nito. Pag mayroon ka pang empanada sa susunod, bibili ako ulit, ha? Sige, lagi ako dadaan dito. Mamaya na yung bayad ko. Sige, sa bahay pa eh. Ay, so kasang naubos ko na yung panindok. Ay, init. Teka, parang pamilyar to ah. Nakilala ko na ba to dati? Ba't yung ba ako inuuli? Asan yung warrant mo? Ano man lang yung sabihin ay maaaring gamitin laban sa'yo. Bitiwan niyo ako, wala akong ginawang masama! Ano ba? Inakuha niyo sa tatay ko! Binawa niyo yung tatay ko! Pasensya na ho talaga. Ginagawa lang namin ang aming trabaho. Anak! Sumama na lang ho kayo. Tatay ko! Papa! Balik ka! Papa, kailangan ka namin, Mama! Papa! Balik ka! Anak! Wala ka! Babalik si Papa ha? Isa! Si Mama mo! Walang hiya. Naisipan pa talagang tumakbo. Dati ko lang tumatakbo sa kaso. Ngayon, isipan mo pa talagang tumakbo sa pwesto. Yeah, more than 2 weeks for the campaign party. I don't know kailan ako babalik. But Dad, how long would you be gone? Alam mo naman ang dinner night with the family wouldn't be the same without you. Besides, sino na lang magbabay sa akin ng princess necklace whenever we go out for shopping? Kasi, anak, don't worry. It's only for 2 weeks ako mawawala for the campaign party. Still, 2 weeks is too long. Kasi, anak, don't worry. Pag ako nanalo as a mayor, anything na kahit anong gusto mo, bibilin ko. Hermes bag, brand new car. Kung gusto mo, magbigay pa tayo sa aman ko noon. Kahit ano, sabihin mo lang. Really, Dad? Anything? Yes, anything, anak. So, ito, dapat dito mo siya ilalagay para sunod-sunod, okay?
oras na tinuturuan mo pa rin yan si Mami. Opo, nalit na rin po kasi ako ng uwi. Nagtinda pa po kasi ako ng empanada. Para saan pa? Navi, go to your room now. Ma'am, ano pong ibig niyo sabihin? Alam mo ikaw, magaling ka rin ah. Kala mo kung makasta ka, matalino, masipag at ulirang anak. Ngayon pa lang, sinasabi ko sa'yo, tigilan mo yung pagpapanggap na yan. Kasi wala yung silbi. Hindi po ko tatanggalan. Alam mo ba, nang dahil sa'yo, bumagsak si Navi sa school niya. Isabel, hindi kita binabayaran para maging walang kwenta. Binabayaran kita, hindi para turuan ng katangahan yung anak ko. Binabayaran kita at yung school niya para magkaroon ng katuturan lahat ng paghihirap ko para sa anak ko. Magiging ko po. Gagawin ko po lahat para tumaas po yung marka ni Nabi. Lang niyo lang po ako tatanggalan ng trabaho. Do you think I'm stupid, Isabel? Get out of my house! I said get out! Umalis ka! Mom, please po. Ako niya po tatanggalan ng trabaho, Mom. Pag mo naman daw makapasok, nalagat ka mo ako. Sardo, may bisita ka. Okay lang po kami pa. Kami pa ba? Eh, ang sarap-sarap na araw-araw nung ulam na niluluto ni Mama. Tsaka yung apo mo, naku, ang laki-laki na. Galing-galing ni Ate Yasmin mag-alaga. Ikaw pa, kumusta ka na? Okay na okay ako dito, nak. Di mo si Papa. Lakas-lakas pa rin. Minsan na nga lang makakain ng maayos kapag may bisita yung mga karancho. Ayan! Kaibigan ko yan dun sa loob. Uy! Uy! Karancho! Tira mo, may dalaw ka. Saan ka? Mukhang marami-rami tayo makakain ah. Marami to. Ilang araw tayo hindi ako gusong na ito. Anak mo yan? Pamukha mo ah. Hoy, bilisan nyo na dyan. Oh, siya. Dito na ako. Papalit na ako. Nagalit si Angry Bird. Sige na, mauna ka na dun. Naku pa, pasensya ka na. Ngayon lang ako ulit nakadalaw ah. Kailang yun. Nakibig kasi kami. Hayaan mo pa, babawi ako sa'yo. Ako naman, nak. Di na yun kailangan. Siya nga pala. Sino na nagpapabaon sa'yo? Si mama mo ba? Galing talaga nun ng mama mo. Kahit nawala ako natutusasan ka pa rin niya. Oo nga po eh, kahit ako manghang-mga ako kay Mama. Kaya nga mahal na mahal ko yun eh. Basta, Iza, anak, huwag pababayaan yung sarili mo ha. Pati yung pag-aaral mo. Pangako namin ni mama mo na pagtatapusin ka namin ng kolehiyo sa kursong gusto mo. Ano ba? Nurse ba? Engineer? Ha? Teacher? Naman pa, pagbubutin ko pa yung pag-aaral ko. Tsaka, kayo po yung magsasabit sa akin ng medalya. Alam mo ba pa? Oh. Yung dating mayor? Nakita ko tumatakbo na naman. Nakita ko yung pagmumukha niya kung saan-saan nakapaskil. Wala namang ibang alam yun kundi sumayaw-sayaw para lang sa pagkakandidato niya. Shh, Iza, ka maingay. Baka may makarinig sa'yo dito. Ay, bakit po ba ba? Hindi ba totoo yun? Pero sa totoo lang pa, nagtataka talaga ako eh. Kung sino pa yung mga mahihirap, yun pa yung nadidikdik sa kulungan. Samantalang sila, ang yayaman nila. Nakakatakbo pa sila, nakakagala sila. Tayo po ba? Porket mahirap tayo, wala pa tayong karapatang sumaya? Sila po ba yung may karapatang sumaya? Baka ganun talaga na. Baka ganun talaga dito sa Pilipinas. Na pag nasa ibaba ka, wala kang karapatan na ipaglaban yung sarili mo. Ang hirap pa, no? Ang hirap, maging mahirap. Kung kasama ka lang sana namin, Papa, hindi kami magdurusa ng ganito. Sa totoo lang pa, minus ko yung dati.
Nagbabanding tayo nila mama tsaka nila ate. Nakakakain tayo sa labas. Ngayon, parang nawawalan na ako ng gana sa lahat. Ayan, kailangan ko na magpatiis ng kuko. Ito ko, ginto. Kulang pa to. Tagal naman nun. Yolanda, asam ka na? Yung utang mo! Saglit lang po. Ano po yun? Asan yung nanay mo? Yung bayad niyo sa upa. Ilang buwan na. Yung utang niyo din. Kailangan ko na ng pera. Kaya kita mo. Kulang na yung ginto ko. Asan na? Alimber, hindi po sa katapusan na lang po kami magbayad. Ano? Puro na lang katapusan. Kailan katapusan? Katapusan ng mundo? Utang kayo ng utang ng nanay mo. Di kayo marunong bayad. Hoy, yung nanay mo nakatang na naman sa amin 10,000. Di ko alam kung saan niya dinala yun. Sabi niya may sakit yung pamangkin mo. Ano po? Nung utang na naman po yung nanay ko? Sugal na naman yun. Ma! Andito po sila Aling Beth. Ano ba yan? Ay, Aling Beth. Ako pwedeng sa katapusan na lang rin. Alam po ka talaga kami nagbibigay. Ay, basta. Kailangan niya bayaran niya yung katapusan. Puro na lang katapusan. Sawa na. Yung ba yan? Hindi makapag-antay. Utang-utang ka pa kasi, May. Hindi mo naman kayang bayaran eh. Eh, di ba may trabaho ka? Ba't di mo na lang muna yung bayaran? Ay, hindi nga po pwede. May paglalaanan po ako ng pera na yun. Eh, di mag-ipon ka ulit! Bayaran mo yung pera pambayad dun kay Aling Beth. Nang makahiram pa tayo sa kanya. Pagpangsugol mo lang naman yun, Ma. Nangihiram na ako sa kapitbahay pambayad ng bahay natin. Ito. Bakit nyo nilagay? Ate? Nakita mo po ba yung pera ko dito? Dito ko na po nilagay yun eh. Simple. Ay, naku. Pinuha ata ni Mama. Pinambayad niya dun sa utang niya. Yung pinasugal niya. Ay, bantay mo muna yung bata dun sa taas. Ma, kinuha mo po ba yung pera ko? Ano naman? Kinuha niyo po ba talaga yung pera ko? Alam niyo na magagamitin ko pa yung pangkolehiyo ko. Inipon ko po yung para sa pangkolehiyo ko. Gagamitin niyo pa pang sugal niyo? Pambayad sa utang niyo? Bakit pera ko pa yung kailangan niyo gamitin? Hindi pwede lang pera na yung gamitin niyo eh. Nanay mo ako, kaya huwag mo ako sigaw-sigawan. Ano? Nagtatago ka ng pera sa amin? Ano? Nagdadamot ka na? Ha, Isa? Ano, Isa? Ano? Di ka sasagot? Di ka sasagot? Lalayasan mo ako? At saka sinasabi magkukulihiyo ka? Diyos ko naman, Isa! Wala na nga tayong makain eh. Mag-aaral ka pa? Ano nangyari sa'yo? Pero para sa pangarap ko yun. Anong pangarap? Dugo, pawis at luha ang inalay ko para sa pera na yun. Pinag-ipunan ko yun ng ilang taon. Grabe! Delusyonada ka talaga, no? Dami mong iniisip. Daming pumapasok sa utak mo. Grabe! Creative. Grabe. Para wala na sa inyo yun lahat. Nagsisikap ako araw-araw, nagtatrabaho ako. Nag-aaral ako na maayos. Sinusubukan ko lahat ng peso ko para sa inyo. Para mabuhay tayong pamilya. Nagsasabi mo, wala ka nang galang. Wala ka pang utang na loob. Mag-isip ka nga, Isa. Tulad mong tao, walang mararating sa buhay. Diyos ko. Ganun pa talaga yung tingin niyo sa akin. Walang mararating. Oo. Tingnan mo yung tsura mo. Saan ka pupunta? Anong pangarap mo? Tutulad ka din dyan sa ate mo? Papakabuntis ka? Maganda yun. Tuladan mo. Hindi lang naman yung alam niyo eh. I-compare niyo ako sa ate kong walang kwenta. Bakit? Parehas lang din naman kayo ah. Iisa lang patutunguhan nyo. Ikaw lang nag-iisip dyan. Dami, pangarap. Hindi din naman matutupad. Huwag ka nga umiyak dyan.
Iyak-iyak ka pa. Hoy, Isa. Kung umiyak dyan, parang kang tanga. Dali mo na, mag-hain ka ng pagkain natin. Bilisan mo, para makakain na tayo. Napakasama mong ina. Ano masama? Masama ako? Eh, ikaw ba? Madamot ka nga eh. Diyos ko, walang silbi, walang kwenta. Ano ka ba? Hanggat di na lang ito ginuha. Ano ba kayo? Bangayan kayo ng bangayan? Pwede na tumigil na kayo. Yes, hindi. Sakit ko sa buhay. Bakit? Ma, ganun. Dati naman, kahit naghihirap tayo, basta magkakasama tayo, palagi tayong masaya. Pero bakit ngayon? Minuminuto, oras-oras, nagkakagulo at nag-aaway tayo. Papa, Mama, Ate, mahal na mahal ko kayo. Sa ngayon, kailangan ko na pong magpahinga. Itinata ko na sa aking isipan na iba ang aking mga nakasanayan. Pero bakit hindi ko maiwasang maisip na bakit ganito ang aking kinahantungan? Kakatuwa. Siguro't kaya't pinangalan akong Iza dahil nakatadhana na akong maging mag-isa. Mag-isang tila ibon na nakakulong sa mga hawla. Mag-isang hinaharap ang mga problema. Sa murang edad, ay pilit ko nang pinupunan ang mga puwang na iniwan ng aking mga magulang. Mahirap, dugot pawis ang aking ginugol upang matustusan ang aming mga pangangailangan. Kung iisipin na ang isang kabataang tulad ko ay pag-aaral lamang ang dapat na pinaglalaanan ng oras. Ngunit ano nga bang magagawa ko? Ang ama ko ay nagbabayad sa kasalanang hindi naman siya ang may pananagutan. Ang ina ko'y nilamon na ng pagsusugal at pangungutang. Habang ang kapatid ko na may maagang nabuntis at iniwan. Bakit sa laki ng mundo? Hoy! Anak! Baba ka dyan! Tila wala akong espasyo. Isa, baba na. Ano oras na? Kumain ka na dito. Huwag ka na mag-inarte dyan. Isa!